Kablooms TV. Hello guys! Ayan, dito kami sa park, kami ni Ate Jules. Hello. Ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung naging buhay niya dito sa Hong Kong. Siya nga pala si Ate Jules. Hello. From Pampanga. Okay. I'm Kapampangan. Wow. Dito kami nag-meet sa church and then gusto ko lang itanong sa kanya kung ano yung naging journey niya dito sa Hong Kong. Ayan, Ate Jules. Journey talaga. Oo, syempre parang kung ano yung naging dahilan mo pagpunta dito sa Hong Kong. Ano yung inspirasyon mo? Parang gano'n. Nung pumunta ako dito sa Hong Kong, kala ko, nakikita ko kasi sa mga picture, mga pina-upload ng mga kaibigan ko dito sa Hong Kong na maganda ng mga get up nila, yung mga itsura nila, yung mga pananamit nila, yung mga pinupuntahan nila, ganyan-ganyan. Kaya ko yung parang na-curious ako, sabi ko maganda palang mag-abroad, ganyan. And then, nung nagpunta ako dito sa Hong Kong, nakita ko nga na, sabi kasi 1,800 square yung bahay. Pagkakita ko ng bahay, parang gusto ko nang mag-back out kasi yung swerte mo pag meron ka sariling kwarto, may sarili ka bed. Kasi mostly yung mga helper dito, sala natutulog, di ba? Oo, yun iba. Oo, sa kusina, ganyan. Pero ako, lucky naman ako, blessed naman ako kasi may sarili akong kwarto, tsaka toilet. Kaya lang maliit, tsaka yung bintana, maliit lang. Sabi ko, kala ko ba 1,800 square meter? Yung pala, 1,800 square foot. Ganun yung bahay. Pero okay na rin yun. Then, yun nga, ako, 8 years na ako sa isang kamo, 6 sila. May 2 matanda, 2 mag-asawa, 2 bata. So never kayong nagka sa ibang kamo? Yan lang talaga. Oo, yan lang. Pero, I'm proud to say na ako lang ang nakatapos sa kanila kasi naka 8 years. Kasi mostly yung mga helper nila, nag-break. Kasi talagang paduguan talaga ang trabaho. Paduguan. Ikaw talaga yung, kumbaga sa susuko yung katawang panlupa mo. Pero ako dahil sa Pilipinas, sanay naman talaga ako na nagtatrabaho, saka pero talaga nakakapagod. Pati yung yung mental abuse kasi mga bata dito nagmumura. Tapos kinukonsente pa ng mga magulang, mga lolo. Kaya nung first 3 months ko dito, nung first month pala, nag-menopause na ako. Isipin mo, 42 years old, nag-menopause Ang aga ako. pala? Sa sa sobrang stress yun, tsaka sa mental, yung emotional damage, ganun, yung mental stress mo, yung ganyan. And then, naglalagas yung buhok ko. And then, nung mga naka 3 months na ako, gusto ko mag-break contract. Napansin ko yung itsura ko sa, habang nagugas ako ng plato, yung bintana kasi namin ganyan. Nakita ko yung sarili ko, nangingitim ng ganito. Kumbaga talagang stress na stress ako. Ngayon, naisip ko na, bakit ako magpapa-stress? Sabi ko, ako yung pumapangit. Tama. Di ba? Bakit ako ang magpapa-stress? Kailangan, sabi ko, share ko yung stress sa kanila. Sabi ko, kaya, yun, magmula nun na, sumagot-sagot ka. Kasi, yung pinirmahan mong blue contract, alam mo naman yung parang 2 years. O, 2 years ka, ngayon, bali nasa sa'yo kailangan ako paano. Ako, 3 pa yung camera ko noon. Wala akong pakialam, basta ako, natapos ko yung trabaho ko, makapagpahinga ako. Minsan sinisita ako, wala akong pakialam. Basta sabi ko, tapos ako sa trabaho ko. Ganyan. Yung kailangan marunong ka din sumagot. So, dito, never kayong napunta sa ibang bansa. Kumbaga, eto lang yung Hong Kong na punta. Kumbaga, dito talaga siya nag-umpisa. Dito yung naging journey, wala na sa ibang bansa. Oo, tsaka pinaka-advice ko sa Ayan, nag-advise ko siya. Pagpunta dito sa Hong Kong, kung mahina kang nilalaki, hindi ka aari dito sa Hong Kong. Kasi kung balat sibuyas ka, yan. Kung hindi mo alam pagsunod-sunod ng trabaho. Kasi dito sa Hong Kong, kailangan flexible yung katawan mo. Oo. Yan, Talaga, number 1 pagka yan, gusto mong flexible. Yung mabilis ang kilos mo, mabilis ang pick up mo. Lalo na, nung ako talagang na-stress ako natatawa kasi sabihin sa akin, clean the house, sabi niya, with welcome machine. Nag-isip ako, anong welcome machine? Oh, Di ba? ano yung welcome machine? Yung pala vacuum. Tapos one time naman, sabi niya ako, get the 2 all. Sabi niya, what 2 all? Sabi ko, 2 all. Sabi niya, what's 2 all? I don't understand. Sabi ko, tapos 2 all, you don't know 2 all inside your room. Tapos sabi ko, what is 2 all? 2 all, sabi niya, something like this 2 all. Kailangan yung helper, mabilis din mag-isip. Kung ano yun? Oo, yung 2 all. So kayo, naisip niyo kung ano yung 2 all. Sige, bibigyan ko kayo ng time mag-isip. Naisip niyo ba yung 2 all? Ngayon, ang ginawa ko, pumunta ako sa kwarto ko, tinignan ko, nakita ko yung toolbox. Hindi ko na-experience yan. Binitbit ko, pinakita ko, is this? Sabi ko ganun, yes, you don't know the 2 all. Okay, 2 all. Tools pala yun. Toolbox para yun. Yun. Tapos yung yung marami, kailangan ikaw mag-adjust kasi kung yung sabi nila, helper ka lang. Kung mahina ka talaga. Oo, nagkukudkud ka lang ng inodoro, pero sa naman, I'm proud to say na yung mga OFW, matatalino yung mga yan. Kasi yung mga na-encounter nilang amo, lalo na kung
hindi yung ano, minsan kino-content nila, pero madalas totoo yun. Kasi minsan, nung ako na, pinabibili ako ng ano, ng white carrots. So, Tapos ano yun? radish pala yun. O, tingnan ko. Pinadrawing ko ba? Tingnan mo, di ba yung minsan, yung buhay natin, nakakatawa, nakakainis. Ang matawa ka talaga, yung ano, yung pinaka-worst talaga. Sabi ng amo ko, where is the grave? Sabi niya, I buy, sabi niya last time. What ma'am? Sabi niya, tanong ko, what ma'am? Sabi ko, the grave, you don't know the grave? Sabi niya, what is grave ma'am? The one I buy the one you bought last time ma'am? Yes, grave, sabi ko. Tapos na ano, yung, yeah, the grave, sabi niya gano'n, the grave, I put in the plant. Ha, kailangan maisip ka. Grave. Kinuha ko yung ano, yung lupa, soil. Di ba? Grave. Yung soil naging grave. Oo, di ba? Muntikan- Kahit ako, di ko maintindihan yun. Pero natawa ako sa kwento niya. 6 feet under below the ground. Di ba? Kailan naging grave ang soil? Kaya ano, kaya pag sa ano, yung stress sa amo, yung ano, minsan pag naiisip mo, natatawa ka na lang. Ang importante kasi dito sa Hong Kong, perang batas. Pag may problema ka, binabuso ka, binerbal ka ng amo, pwede mong i-report sa authority. Kasi dito, fair sila. Walang katulong, walang amo. Basta pag nagkamali ka, nagkasala ka, hindi ka pwede saktan dito. Yeah. Hindi ka pwede grabyado sa sahod. Yung maliit lang ng payment ng amo mo, pinaka-maximum 7 days. Yung alba sahod mo, 30, pwede nang nang-cashier yan. Pero pag lumampas, pwede mo na siya nireklamo. Pati sa mga bayaran, mga dapat babayaran sa'yo, nakasakit sa ano. Kaya pinakamaganda talaga kami dito sa yan, yung mga policy ng mga gobyerno pagdating sa mga OFW na kami. Ayan. Salamat ni Joel sa pag-share ng kanyang Salamat sa kwento. grade. Ngayon ko lang dinaanan. Sana naman may napulutan kayong aral yun. May napulot sila, O, grade, diba? diba? Ang dami. So, thank you. Thank you, bye!